Magandang araw sa inyo, aking mga kababayan, aking mga kaibigan, at welcome sa isa na namang video ng Mabalacat City Studies, hatid sa inyo ng Mabalacat City College. Ako muli ang inyong instructor, Professor, si Attorney Robert John Donesa. Nung nakalipas na video ay nagkaroon tayo ng introduction sa Mabalacat City Studies na course natin at sinimulan natin ang ating mga discussion sa kasaysayan ng Mabalacat City at sinimulan din natin ang ating discussion sa culture ng Mabalacat City na siya namang topic sa course na ito. Sa araw na ito, i-introduce ko naman kayo, ipakilala ko sa inyo ang ating syudad, ang Mabalacat City. Sa pamamagitan ng isang tour, no? Mag-ikot tayo sa mga kilalang lugar sa ating syudad. Alam ko taga dito tayo, no? At para naman sa hindi taga dito, welcome, welcome. Para naman sa ating mga minamahal na mga kapitbahay tulad ng mga estudyante, residente ng Bamban, ng Concepcion, ng Capas, ng Porac, ng Magalang, ng Angeles, no? Ng San Fernando, no? Welcome, welcome at aral tayo sa syudad ng Mabalacat. Siyempre, kapalit ng tour na yan, nadadalhin ko kayo sa iba't ibang lugar ng Mabalacat City, itutour nyo naman ako sa barangay nyo. No? Pakaabangan yan sa dulo ng video ito dahil sa dulo ng video ito, yan ang magiging activity nyo sa akin. Itutour nyo ako sa kilalang gusali sa inyong barangay, ipakilala nyo ako sa pinakakilalang mga residente o mga kabarangay ninyo at ipakilala nyo rin ako sa mga opisyal ng inyong barangay. Pakaabangan at yan ang magiging activity nyo sa klaseng ito. Muli, magandang umaga sa inyong lahat, magandang hapon, depende sa oras ng panonood ninyo sa video ito. Tara na! Tour na tayo, no? Ang saya-saya ng course na ito at tayo'y mamamasyal, no? Sa loob ng syudad ng Mabalacat. Ako pong muli si Attorney Robert John Donesa, ang inyong profesor. So, alam natin na ang bayan ng Mabalacat ay, ang syudad ng Mabalacat ay matatagpuan sa probinsya ng Pampanga. At alam natin na sa probinsya ng Pampanga ay nasa loob tayo ng mas malaki pang isla o pulo at yan ang Luzon. Matatagpuan nyo dito sa gawing kanang bahagi ng screen ay ang kapuluan ng Pilipinas. Nandiriyan ang malalawak na teritoryo ng Pilipinas, mga kapuluan ng Luzon, kapuluan ng Visayas, at kapuluan ng Mindanao. Yung may pulang bahagi sa bandang norte, yan yung lalawigan ng Pampanga kung saan naroroon ang syudad ng Mabalacat. Alam natin na ang syudad ng Mabalacat ay nasa norteng bahagi ng Pampanga. So makikita yan, kung palalakihin natin itong nakapulang bahagi ng mapa ng Pilipinas, ay yan ang lalawigan ng Pampanga. At makikita nyo, tatakbuhin ko yung aking cursor doon sa ating PowerPoint, makikita nyo na sa norte ng lalawigan ng Pampanga, nandoon ang syudad ng Mabalacat. At ito ay isang border town. Pag sinabi nating border town, ito na yung dulong dako ng lalawigan ng Pampanga at ito naman, at paglampas mo naman dito, ayun na ang lalawigan ng Tarlac.
So, dito sa ating PowerPoint, makikita natin ang iba't ibang bayan ng Pampanga. So, bago tayo magpunta ng Mabalacat at ikutin natin ang Mabalacat, mag-ikot muna tayo sa mga kapitbahay. Pasadahan lang natin, no, para makita natin ang relative location ng Mabalacat, ng syudad ng Mabalacat. So sa bandang hilaga ng Mabalacat, yaon na ang lalawigan ng Tarlac, no? Ayan. So syempre ang pinakaunang bayan paglampas mo ng tulay ng Mabalacat ay ang bayan ng Bamban, no? Gaya ng iba pang mga lalawigan sa Pilipinas, ang boundary sa pagitan ng lalawigan ng Pampanga at lalawigan ng Tarlac ay isang ilog, no? At ang ilog na ito ay ang Parwa River na matatagpuan sa pagitan ng Mabalacat at ng Bamban. At ang nagkabit sa dalawang bayan na ito, no, ay tulay lamang, no? So makikita natin na isang border town ang Mabalacat, paglampas mo sa tulay ng Bamban ay Tarlac na, no? Sa bandang silangan ng Mabalacat ay ang bayan ng Magalang, no? Nandoon din ang bayan ng Arayat, Candaba, Santa Ana, no? At Mexico, no? Sa bandang south o timog ng Mabalacat ay nandoon ang syudad ng Angeles, nandoon ang syudad ng San Fernando, no? At sa bandang timog din, no, nandoon yung bayan ng Porac. So pasadahan natin ang iba pang mga bayan. Sundan nyo ang ating mapa ng Pampanga, no? So nandiyan ang Florida Blanca dito banda, Lubao, Sasmuan, Macabebe, Masantol, Apalit, Minalin, Santo Tomas, San Luis, San Simon, Candaba, no? Tapos nabanggit ko na kanina, Arayat, Magalang, no? Sa alam nating lahat din na sa Pampanga, sa ating lalawigan, mayroon po tayong tatlong syudad, no? O lungsod, no? Syudad ang Espanyol, ciudad. Tapos sa Tagalog, lungsod. Yan yung magkadikit-dikit na lungsod ng San Fernando, Angeles at Mabalacat, no? So, pamilyar na tayo kung saan located ang Mabalacat. Ang Mabalacat ay nasa lalawigan ng Pampanga na nasa kapuluan ng Luzon na nasa Pilipinas. At syempre, puntahan natin ang exact location, no? Kapag sinabi mong location, ito yung fixed point sa mundo kung saan naroroon ang bayan ang syudad ng Mabalacat, no? Ang syudad ng Mabalacat, yung pinaka-center niya ay situated approximately 15 degrees and 13, no? North, no? At saka 120 degrees and 34 east in the island of Luzon. Yun yung kanyang exact location. Ang elevation, no? Ang angat ng lupa doon sa nabanggit na mga coordinates ay tinatayang nasa 106.3 meters o kaya'y 348.6 feet above the sea level. So sa makatwid, medyo maangat ang syudad ng Mabalacat. Ang kalupaan sa Mabalacat ay medyo angat, no? Mayroon ngang laging binabanggit ang ating mga kababayan na sa tuwing tag-ulan, binabaha na ang San Fernando, no? Ang lagi nilang sinasabi, lumubog na ang syudad ng San Fernando. Ang tore ng simbahan ng katedral ng San Fernando ay lubog na
wala pang tubig ang hagdanan ng mga bahay sa Mabalacat City. Ganun kaangat ang Mabalacat City. No? Siyempre pa, bakit ganun kaangat? Kasi nasa paanan na tayo ng kabundukan ng Zambales. Kabundukan ng Mount Pinatubo. No? So dito, makikita natin sa Google Map na ating na-screenshot, makikita natin ang boundary ng Mabalacat na nakapula, no? At sa gawing kanan sa aking paningin ay ang Magalang at gawing norte ay ang Bamban. No, ito na yung kabundukan ng Mount Pinatubo, no? At kung mapapansin ninyo, ang buong Clark Air Base ay nasa loob ng territorial jurisdiction ng Mabalacat, no? At mapansin din ninyo na ang SM Clark ay nandoon din sa boundary ng Angeles, ng Balibago at ng Mabalacat, no? So, halos na nadaanan na ng gitnang linya, ng pulang linya ang SM. Ang totoo niyan ay ang SM ay nahahati sa dalawang territorial jurisdiction ng Balibago sa Angeles City at Mabalacat City sa Lacandula. In fact, ang parking area at ibang mga gusali sa SM, no, at ang food court ng SM ay bahagi na ng Barangay Lacandula, Mabalacat City. Mapapansin nyo yon kasi ang ating mga tindahan doon o tinatawag nating locators o mga stall owners ay sa Mabalacat City na kumukuha ng business permit. Gayon din yung mga empleyado sa Mabalacat na din nagbabayad ng mga buwis. No, so ang SM ay ang harap ng SM ay nasa Balibago pero yung likod niya ay nasa siyudad na ng Mabalacat, no? Ayan, so nag-ikot nga talaga tayo, no? Salamat sa Google Map, no? Mapapansin nyo itong building na ito ay makikita natin sa Sivera, no? Sa dulo na halos ng Mabalacat, malapit na sa bayan ng Bamban. Yan yung City Hall natin, no? Matatagpuan siya sa Sivera, no? Dolores, Mabalacat City. Pero malapit na din siya sa Tabon, no? Tabon, Mabalacat City, kung saan ako nakatira, no? Ang Mabalacat City ay naging city sa pamamagitan ng isang organic act na tinatawag nating Republic Act 10164, no? Ang pamagat ng Republic Act na ito ay an act converting the municipality of Mabalacat in the province of Pampanga into a component city to be known as Mabalacat City, no? Pinirmahan ito at naging batas noong June 15, 2012 ni Pangulong Benigno S. Aquino III, no? Ang city ay nilakad na maging city nung panahon ni Mayor Marino Bocking Morales, no? At syempre, bago ito naging effective bilang batas itong Republic Act 10164, kailangan munang ikonsulta ito sa mga mamamayan sa Mabalacat kung ito'y ba'y nais nila. Kaya nagkaroon ng plebisito. Alam natin na sa isang plebisite, tinatalong lamang ang mga mamamayan kung yes or no sila sa ninanais na ipapatupad na batas. Kaya naman, noong July 21, 2012, yun yung schedule ng Commission on Election para konsultahin ang mga mamamayan ng Mabalacat kung nais ba nila itong maging syudad.
naging mainit ang plebisitong ito. Gawa ng maraming kinatatakot yung mga tao tulad ng iniisip nila na pag naging city ang Mabalacat, ito ay magkakaroon ng mas mataas na buwis kaysa noong ito'y bayan lamang. No? At syempre mayroong ayaw, mayroong gusto. No? At noong July 21, 2020 ay umuulan sa Mabalacat. Kaya naman yung ibang tao ay na-discourage lumabas. So malaking thrilling ito kung magiging yes or no. Kaya naman, buti na lang around 20% sa population, yung 19 sa registered voters, yung 19,542 ay lumabas at bumoto at 72% noon nung nabanggit na numero o kaya ay 14,078 na mga residente ng Mabalacat ang nagsabi ng yes. Kaya 72% natuloy ang pagiging syudad ng Mabalacat. Naging palaisipan din sa marami kung ano ang mas maganda na pangalan ng syudad. No? Ang iba ay mungkahi na dapat Clark City na lang ito kasi internationally kilala yung Clark, no? So Clark City. Narinig ko din kay dating Mayor Marino Morales na Mabalacat Clark City, parang ganon. At meron ding nagsabi na yung poblasyon gawin na lang Mabalacat, pangalan, at yung buong syudad gawing Clark City. Kasi mas kilala nga internationally ang Clark. No? Pero sa napagdesisyonan ng mas nakararami, Mabalacat City ang itinaguyod na pangalan ng city. After all, 300 years na nating ginagamit ang salita, ang pangalang Mabalacat. No? From 1717 to the present times. No? Kaya naman medyo masalimuot ngunit mapayapa ang plebisitong naganap sa Mabalacat City. At alam nyo ba, maraming Mabalacat City College students ang lumabas at bumoto nung panahon na yon. No? Ayan. So, sa tuloy na pag-iikot natin, makikita nyo itong building na ito, matatagpuan ito sa poblasyon, sa gilid ng simbahan katoliko doon. Yan yung ating lumang municipal hall, no? At alam nyo ba na naging Mabalacat City College din ang ibang mga classrooms dyan. At nakapagturo ako dyan sa taas, sa second floor, no? Yan ang lumang city hall o town hall ng bayan ng Mabalacat. At yan ay itinayo noong 1950s. No, after masira ng mga Hapon ang ating town hall, no? At yan ay tinayo sa pamamagitan ng war reparations damages, no, na nag-claim ang ating bayan sa national government ng kabayaran sa mga nasira ng mga Hapon sa ating syudad. At ang proceeds ay itinayo natin ng town hall. Kaya yung town hall na yan ay mahigit 50 taon na. Ayan. So nandyan pa rin naman yan at nag-hope tayo na i-preserve, no? Kasi naging mahalagang bahagi ang town hall na yan sa ating buhay bilang taga-Mabalacat, no? O pasadahan natin ang mga fast figures ng ating syudad. Ang Mabalacat City ay may populasyon na 250,799 noong 2015. Ang alam ko, sa local government code, ang requirement lamang para maging city ay 150,000 residents. No? Okay, so lampas-lampas ang ating kwalifikasyon bilang syudad, no? At ang pinakamataong barangay sa Mabalacat City, the most populous, ay ang Barangay Dao na may 54,541. Pumapangalawa lang dyan ang Barangay Sapang Bayabas.
Sapang Biabas, no? Kayo, sa tingin nyo, ano ang populasyon ng inyong barangay, no? O i-comment niyo nga para makita ko naman kung sino yung active sa recitation sa aking klase. I-comment niyo below kung ano ang na-research niyong populasyon ng inyong barangay. Ang land area naman ng Mabalacat City ay 83.18 square kilometers or 32.12 square miles. No? At yan ay lampas-lampas naman sa requirements ng pagiging syudad. No? At sinasabing, times 2 daw yan sa laki ng Angeles City. No? By the way, bubulong ko sa inyo. Ang Angeles City ay kinuha lamang sa teritoryo ng Mabalacat. Ang Balibago dati ay bahagi ng Mabalacat. No? At ang Margot. No? Ayan. So, ang income ng ating syudad ay 1,417,424,108.70 pesos. Ito'y isa na sa pinakamalaking kita ng isang syudad, no, sa Pilipinas. Kaya maswerte tayo, mayaman ang ating syudad. So sa mga hindi taga Mabalacat, ito ang ating mga barangay sa syudad ng Mabalacat. No? I-comment nyo nga kung taga saan kayo. Sige, para makita natin ang demographic situation ng ating mga estudyante. Pasadahan natin ang 27 barangays. Atlobola, Bicol, Bundagol, Kakutud, Kalumpang, Camatchiles, Dapdap, Dau, Dolores, Dukit, Lakandula, Mabiga, Makapagal Village, Mamatitang, Mangalit, Marcos Village, Mawake, Paralayunan, Poblacion, San Francisco, San Joaquin, Santa Ines, Santa Maria, Santo Rosario, Sapang Balen, Sapang Biabas, at Tabon. Ako'y taga Tabon. Taga Fiesta Community po ako. No? So, kung matatandaan ninyo, kung alam niyo yung kasaysayan ng Mabalacat City College, ang MCC ay nagsimula sa Atlobola, no? Doon sa Northville, no? Mayroon na ngayong public school doon tayo nagsimula, no? At saka lumipat tayo sa Dolores, no? Sa present location natin. Pero dahil kulang ang mga classrooms noon, ginamit natin ang lumang munisipyo sa poblasyon. Ayan. Yan ang kasaysayan. Kayo, taga saan kayo? Sige nga, isulat niyo sa comment para sa sinabi ko kanina, malaman natin yung demographic profile ng ating mga estudyante. O yung mga taga-ibang bayan dyan, kahit na, isulat niyo pa din ang inyong barangay. Be proud, no? Sulat niyo, no? Kasi ang Mabalacat College naman, Mabalacat City College ay para sa lahat. So kilalanin natin ang ating mga pinuno sa ating syudad. Siyempre magsisimula tayo sa ating minamahal na mayor, si Mayor Chris Garbo. No? Yan ang mayor ko. Ayan. No? At ang kanyang vice mayor ay akin din kaibigan at panyero ko, kasama kong abogado na si Vice Mayor Gerald Aquino, ang abogado ng masa. No? At ang mga kasapi ng sangguniang panglungsod ay ang mga sumusunod. No? Ito ay may ranking no, mula 1 hanggang 10. No? Sana tama ang mga spellings. No? Kung hindi tama ang spellings, i-blame natin yan doon sa pinagmulan ko. No? Pinagkuhanan ko sa internet. No?
ito'y news report, no? Iginagalang Crizanel Winwin Garbo ang number 1 sa ating ranking ng mga konsehales ng lungsod, no? Si iginagalang June Castro, si iginagalang Liza Pineda, si iginagalang Nino de los Reyes, si iginagalang Victor Cocoy Tiglao, si iginagalang Noel Castro, si iginagalang Timmy D, si ginagalang Jerry Magsino, si ginagalang Dwight Morales, at si ginagalang Carl Dizon, no? Ayon sa ating description ng ating pinagkukuhanan, sila ay millennial, sangguniang panglungsod. Kasiliban sa iginagalang Liza Pineda at saka iginagalang Noel Castro, halos mga kabataan lahat, mga millennials ang ating kasapi ng sangguniang panglungsod. Na-miss ko sa listahan ang ating ABC President at ang ating SK Chair, Sangguniang Kabataang Chair. Kung kilala nyo, paki-comment naman sa baba para naman ma-update tayo at ang mga classmates natin kasama na ang inyong profesor, no? Ayan, so ito ang ating sangguniang panglungsod, no? Aktibo at maaksyon kasi nasa puso nila ang magsilbi, no? Magsilbi sa ating lungsod na mahal, ang lungsod ng Mabalacat. So mabuhay po ang ating mga kasapi ng konseho. So nung ako'y naging college administrator, branch administrator ng Mabalacat City College, Dapdap, no? Doon sa Fiesta Communities, no? Naging katuwang ko noon ay bukal Chris Garbo. Siya ay bukal noon. Binuksan namin ang Mabalacat City College Dapdap, no? At ang mga upuan na yan ay hiram namin sa high school doon, no? Hiniram lang namin ang mga upuan na yan. Pero hindi man nagtagal sa loob ng academic year na binuksan natin ang MCC Dapdap, bigla akong nagulantag, dumating si Bukal Chris Garbo na ngayon Mayor Chris Garbo. May 3 siyang truck na mga upuan na bagong gawa, no? Pinagawa niya, no, sa pamamagitan ng provincial government, no? At personal niyang hinatid sa MCC Dapdap, no? At kasama din doon ang mga teachers tables at saka chairs ng mga professors, no? So malaking pasalamat natin sa ngayong Mayor Chris Garbo. Oo nga, matatandaan ko, siya din ang sa kanya din nanggaling yung pagpapasemento sa mga kalsada sa harap ng MCC sa Dolores, no? So nagpapasalamat tayo kay Mayor Chris Garbo dahil sa kanyang mga tulong. Malaking bagay. Nadatnan niya yung mga estudyante namin sa MCC Dapdap dati na nakaupo sa sahig. Pero nakatiles naman yung sahig para magklase ng NSTP, no? Pero alam nyo, nasa puso pala niya yun, hindi niya nakalimutan yung nakita niyang eksena. After 2 months, dumating siya, 3 truck ng mga upuan. At yun ay bagot pulido. No? Ang ganda-ganda ng memories ko. No? Bago ako umalis ng MCC Dapdap. No? At nakasalamuha ko yan na si Mayor Chris Garbo. So mag-ikot na tayo, no? Napasalita ako. Mag-ikot na tayo sa siyudad ng Mabalacat, no? Sa mga tagalabas, memorable ang siyudad ng Mabalacat dahil sa Clark Field, no? Ang Clark Field, nabanggit na natin kanina, ay halos kabuuan ay located sa Mabalacat City. Very small portion lamang, pabiro nga lang natin na ang gate lang ang nabilong sa Angeles City. At dahil nga Angeles siya, katunog niya yung Los Angeles, California,
medyo siya yung madaling sabihin ng mga Amerikano, kaya ang ay parang na-associate sa Angeles City. Pero ang totoo niyan, 90% halos ng Clark ay nasa Mabalacat City, no? Ang Clark, saklaw siya o under siya ng tatlong bayan, syudad, no? Mabalacat City, Angeles City, gawin natin apat pala. Capas at saka Bamban. Pero karamihan sa mga locators, mga hotels, industrial parks, factories, mga locators na sinasabi, taxpayers na sinasabi, ay nabilong sa Mabalacat City. Yung bahagi ng Bamban at bahagi ng Capas, dati ay mga kagubatan at yung strafing area ng mga military, no? At pero ngayon may malaking infrastructures na, no, sa Capas, no? Ayan. So nandun na yung New Clark City. Pero noon halos lahat ng locators ay taxpayers ng Mabalacat City. At gayon na lamang ang pagdoble, triple, pagtaas ng ating income. So, dito sa litratong ito, makikita natin ang parade grounds ng Clark Field, Pampanga. At ito naman yung Fort Stutzenberg, no? At nandyan yung ating mga historical marker sa Fort Stutzenberg. Dalawa ang historical marker dyan kasi yung ating mga sundalong Pilipino ay diyan nagkaroon ng training school, no, sa Clark Field nung panahon ng mga early years ng 20th century. So, ikutin pa natin 'yan, yung mga historical markers na 'yan. No, sa ngayon, mahalagang malaman nyo na sa taga-ibang bayan sa buong Pilipinas, kilala ang Clark Field, Pampanga. Home din kasi siya sa Damia o Diosdado Macapagal International Airport. No, so lahat halos ng mga nag-a-avail ng mga cheap flights ay dadaan sa Damia o Diosdado Macapagal International Airport, no? At from all over the Philippines, nadadaan sila sa Clark, no? Kaya kilala sa buong Pilipinas ang Clark. At yan ay sa Mabalacat City, no? Ayan ang mga ilan sa mga mahalagang tourist attractions ng Clark Field ay ang American Cemetery. Pag nadadaan ako dyan kapag November 1, punong-puno yan ng mga Filipinos na kamag-anak ng mga American soldiers, and some of the soldiers there are Filipinos actually serving the Americans. So, Filipinos by birth but Americans by citizenship. So, nakikita ko yung mga kaibigan ko dyan na they are wives of American soldiers and children of American soldiers. They visit that place every often. Makikita mo maraming mga visitors yan during November 1. At sa kabila naman ay ang Babang Dapo, no? Yan yung isa sa mga airfields ng mga Hapon, no? Kamikaze monuments, no? At may kamikaze sa May Dolores, pero ito sa loob ito ng Clark, no? At sa tabi niyan ay may isang man-made na parang dugout, no? Parang kuweba. May dugout dyan kung saan ginamit ng mga Hapon as a hiding place, no, para sa pakikipaglaban nila sa mga Amerikano na bumalik sa Pilipinas para i-save ang Pilipinas mula sa mga Hapon. At marami pang lugar sa Clark Field, no? Ang Clark Field, Pampanga ay isa ng
para sa ating mga turista. Maabutin ka ng isang buong araw, isa-isahin mo yung mahalagang mga magagandang mga lugar dyan, mga war memorials, mayroong chapels, mayroong parade grounds, may mga restaurants worth going, at may mga industrial parks. Yeah? So, isa pa sa mga pinaka landmark talaga ng Mabalacat, pag nakita mo, nasa Mabalacat ka na. Yan yung Mabalacat Bus Terminal. No? Kilala yan sa buong Luzon kasi dyan dumadaan ang halos lahat ng bus papunta sa all points sa buong Hilaga. No? Either you're going to Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet, Baguio, Ilocos, or Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Aurora. More often than not, nakakadaan ka sa Mabalacat Bus Terminal. At karamihan sa ating mga kababayan ay hanggang dyan lang sa terminal na yan. Nakarating sila ng Mabalacat hanggang terminal lang. So hopefully magiging advocacy cry natin sa Mabalacat is don't just pass by Mabalacat. Come and stay and visit and enjoy in Mabalacat City. No? Kasi karamihan dumadaan lang sila because they're going to the north. No? Ayan. So yan ang ating ang Mabalacat Bus Terminal. Napaka-busy ng terminal na yan. Balita ko, no? Sa mga economic enterprises ng ating syudad, yan ang kumikita talaga. No? Ang Mabalacat Bus Terminal. Another landmark na pag nakita mo ang gusaling ito, masasabi mo nasa Mabalacat ka, ay ang Our Lady of Grace Parish Church sa poblasyon sa Mabalacat City. Sinasabi na ang parish na yan ay itinayo noon ni Father Andres de San Fulgencio noong 1717. No? At sa loob ng halos 200 taon ay nagpapadala ang mga Augustinian Recollects ng kaparian. Walang patid liban nung early years ng 19th century, noong nagkaroon ng kahirapan sa paghahanap o pagre-recruit ng mga pare, walang patid halos, di ba na lang doon, no? Ayan. So Our Lady of Grace Parish Church, no? Sa poblasyon, no? Sa Mabalacat City. So sa tabi niyan yung ating lumang munisipyo. Pag nasa Mabalacat ka, that's a very imposing na edifice. No? At gilid din talaga siya ng ilog. No? Konti lang yung distance niya sa ilog. Kasi yan naman ang parang rule ng mga Espanyol noon na ang ilog kasi ang kanilang main highway. So ang kanilang mga simbahan ay halos malapit sa ilog. No? Ayan. Malapit siya sa Sapang Balen. At ang patronis naman ng Mabalacat City ay si Nuestra Señora de Gracia o ang ating Señora de Gracia or Our Lady of Grace. No? Siya yung patronis ng Mabalacat City. Noong early years ng 1800s ay ni-request ng mga Augustinian Recollects na i-declare ng Vatican si Virgin Mary, Mama Mary, the Mother of Christ, na full of grace or Our Lady of Grace. No? Galing sa biblical passage na Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. No? Yung sinabi ni Archangel Gabriel kay Mama Mary. No? Yung blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. No? So, yung phrase na Hail Mary, full of grace. So yun yung pinetition ng Augustinian Recollects sa Vatican
na i-declare ang pagpuri kay Mama Mary bilang full of grace. Na-approve naman ito ng Vatican. At ng pagbalik ng mga Augustinian Recollects sa Mabalacat noong 1835, dala-dala na nila ang idea na si Mama Mary ang magiging patronis ng Mabalacat City. No? So, kung mababasa nyo dyan, Mater Divinae Gratiae, Ora Pro Nobis. No? Ang ibig sabihin yan sa Tagalog ay or sa English muna, Mother of Divine Grace, pray for us. No? So ipagdasal mo kami, Ina ng Grasya. No? Ayan. So, yan ang itsura ng patronis ng Mabalacat City. Pero meron din siyang version na nakaupo siya at makikita nyo yun sa altar ng ating simbahang Katoliko dyan sa poblasyon. So isa sa tradisyon ng Mabalacat City ay ang Maitinis. No? Kung kayo'y hindi taga Mabalacat, I recommend na manood kayo ng Maitinis. No? Ang aking mga kamag-anak mula sa Mindanao, mula sa Visayas at sa Luzon, at sa Australia at iba pang bahagi ng mundo, ay dinala ko na talaga para panoorin yan. No? Ang Maitines ay tradisyon ng mga Mabalakenyo. Hindi na nila matandaan kung kailan ito nagsimula. No? Ang pag-i-interview natin sa mga lumang Mabalakenyo ay sinasabi nila na maliit pa ako, sir, nandyan na yan. No? At nangyayari yan tuwing December 24, no? Bago mag-Christmas Eve, bago mag-Pasko, no? Nagki-Christmas rush tayo, traffic na traffic yung ating MacArthur Highway, tapos biglang magkaroon ng prosesyon ng Maitines. No? So ang Maitines, Matins, no? Connotes a colorful Filipino version of another biblical scene where shepherds followed the Star of Bethlehem to find the child Jesus. No? The Holy Child Jesus. So, yung mga taga-Mabalacat, mga Mabalakenyo, bata, matanda, o may edad, may dala silang mga parol na bituin na nagsisimbolize sa Star of Bethlehem. No? 12 yan kasi may 12 apostoles. No? At pupunta sila, no? Bandang alas 7, alas 8 ng gabi, magpoprosesyon mula sa iba't ibang bahagi ng Mabalacat, lahat ng mga parishes, chapels, no? And churches, mayroon silang mga 12 mga parol na bituin na dadalhin at may liwanag ito, no? At kanya-kanya silang punta sa poblasyon sa Our Lady of Grace Parish at magkita-kita sila doon para sa isang mas malaking prosesyon na ipinapakita nila ang iba't ibang version nila ng Star of Bethlehem, no? Ang alam ko ito'y contests, no? At kada taon ay gumaganda ang kanilang palabas, no? Iyan sila, dala-dala nila ang karosa at ang kanilang mga patron at patronis ng kanilang mga kapilya, no? So makikita dyan ang dalawa sa mga examples ng mga patronis ng kanilang mga kapilya, no? Dala-dala nila, no? So, yan pa ay isa pa sa mga litrato ng iba pang mga nagsidalo sa Maitines, no? Mga winners yan, no? Ang gaganda, makukulay. Hindi ko halos nakikita yan sa ibang bayan. Liban sa San Fernando at Angeles, no? Mabalacat ay malakas ang kanilang Maitines
tradition. So during December 24, just before Christmas Eve, no, Mabalaqueños from barangays of all directions carry their version of the Star of Bethlehem and proceed towards Our Lady of Grace Parish Church to attend the Christmas High Mass. No? I believe na this is during Christmas Eve rush, no? And then there will be parang interruption to the traffic, causing more heavy traffic, no? Because processions had to pass through, no? So, yan ang mighty. So, sinabi natin sa last meeting na video ay ang Mabalacat ay na-found ng 1717 ni Father Andres de San Fulgencio, no? Pero patuloy na sineselebrate ang traditional founding anniversary ng Mabalacat na 1712, no? Ito yung, kung matatandaan nyo yung huli nating video, ito yung taon kung saan inuutos ni Governor General Arizmendi na magtayo ng mga bayan sa pagitan ng lalawigan ng Pampanga at Pangasinan upang masupil ang mga pang-aatake ng mga katutubong Aita. Sa taong 1712, itinayo ang Mabalacat, Bamban, Capas. At natagpuan naman natin ang sulat ni Father Andres de San Fulgencio na makikita ngayon sa Arkibo de Marsilia sa Navarra, Spain, na sinabi niya na itinayo ko ang Mabalacat sa taong kasalukuyan. At ang taong kasalukuyan na tinutukoy niya sa kanyang sulat ay 1717. Ang kanyang sulat ay may petsang September 3, 1717. At sabi niya, maliwanag, na sa taong ito itinatagko ang Mabalacat na mayroon na ngayong magandang simulain. No, pero ganoon pa man, noong 2012, nagkaroon tayo ng Velada Mabalaqueña. Ito'y pag-celebrate sa ika-300 taong pagkatatag ng Mabalacat. Pag sinabi mong velada, ito'y Spanish term na pag-aabang, no? So inabangan namin, no? Ang pagpatak ng alas 12 ng gabi para magkaroon ng celebration sa ika-300 pagkatatag ng bayan ng Mabalacat. Buong bayan ay nagpunta sa Mabalacat City College campus, no? At isa ako sa nag-organize ng biladang yan. At nagsuot kami ng bihis Pilipino kolonyal, no? Hindi Pilipiniana, kundi colonial Filipino, no? Mahabang kasuotan at ang mga kalalakihan ay nakabarong at nakabaston, no? Ayan, ang ganda-ganda ng event na yan, no? Sana nandito na kayo at na-enjoy nyo yung event na yan, no? Hindi makakalimutan yung event na yan. Ayan. Sinelebrate natin ang ika-300 pagkatatag ng Mabalacat at dumating ang mga kilalang mga Mabalaqueño, no? Tulad halimbawa ni Elwood Perez, no? Itong nasa ibabaw, no, na larawan. Ako yan, ako yung katabi niya. Si Elwood Perez ay kilalang Mabalaqueño at siya ay direktor ng mga pelikula, no? Naging direktor siya sa mga sikat na pelikula ni Nora Honor, no? Sige nga, i-research yung nga sa YouTube kung anong mga pelikulang nagawa ni Ginoong Elwood Perez, kilalang Mabalaqueño. Ayan, dapat nyong maging familiar sa mga artworks at gawa ni Elwood Perez, kilalang Mabalaqueño, no? At sumama sa ating pagdiriwang ang mga batang mga Recoletos, no? Sumali sila kasi ang kanilang
mga nauna sa kanila, mga ninunong-ninuno nila na si Father Andres de San Fulgencio, bahagi ng kasaysayan ng Mabalacat. No, sila yung founder ng Mabalacat, ang mga Recoletos na yun. Kaya dinaluhan tayo ng mga batang Recoletos. No? Sana na-inspire sila sa nakita nilang 300 years na founding ng ating syudad ng Mabalacat. No? Nandun ako nung nag-celebrate. Kasama ako at si Ginoong RJ Vergara at si Ginoong nakakalimutan ko yung pangalan ng ating kasamang nag-celebrate dyan. Mga social science teachers ng Mabalacat City College. Si Among Edward Ramos. Ayan. So, salamat sa pagsali nyo sa akin sa maikling tour natin sa bayan ng Mabalacat, no? Hindi pa tayo tapos, pero para hindi kayo ma-bored, pahinga muna tayo, no? Mag-snacks muna tayo ng mga kilalang mga meriendang Mabalakenyo. But para sa inyong takdang aralin, mayroon tayong picture assignment, no? Maaari itong i-download lamang sa internet kung bawal kayong lumabas, no? Kasi minor de edad, no? Pwedeng mag-download sa internet. At kung pwede namang hindi kayo lumayo, pwedeng mag-picture din kung payagan kayo ng mga pinuno ng ating barangay, no? I-tour nyo ako sa inyong barangay, no? Sa isang one-page na Word document, mag-post kayo o mag-submit kayo ng number 1, larawan ng pinaka-landmark. Hindi lamang gusali, kundi kahit bundok, no? Landmark na gusali o landmark sa inyong barangay. Na kapag nakita mo, ito, barangay namin to. Ayan, no? At maglagay ng paliwanag o maglagay ng description. 3 o 4 na sentences lang ay pwede na. Pero kung gusto nyo ng mas ma-impress ako at mas marami kayong matutunan, damihan nyo, no? Okay. 2 ang larawan. So pwedeng larawan ng pinaka-landmark na gusali ng inyong barangay. Pwede din larawan ng pinakamalumang bahay at pinakalumang pamilya sa inyong barangay. Maglagay ng description. Ngayon, kung hindi nyo makita yung dalawang yan, mayroon akong isang option. No? Wala kayong pinaka-landmark. May isang alternative. No? Larawan ng barangay hall. Ayan. Ang inyong barangay hall. No? So maglagay ng description. Alam nyo, pwedeng school ang pinaka-landmark ng inyong barangay. Tulad ng isa kong estudyante, ang pinaka-landmark ng kanilang barangay ay covered court. No? Sir, landmark ito kasi ang mga kabarangay ko, dito kami nagkikita-kita kapag may meeting, kapag may liga ng barangay, kapag may pageant, kapag may fiesta. So, ang sinubmit niya sa akin, at ako naman ay tuwang-tuwa, ang covered court nila. Yung iba naman, sir, kilala ang barangay namin dahil sa elementary school. Ayan, pwede rin yon. Pwede din, sir, kilala ang barangay namin dahil sa grotto. No? Ayan, pwede rin yon. No, pwede yun ang i-submit ninyo. So, ang ganda-ganda pag i-tour nyo ako sa barangay nyo. No? Ako'y excited na excited. No? I-describe ninyo ang lugar. No? Pwede din nyo akong ipakilala sa inyong barangay officials. No? Kung hindi kayo pwedeng mag-submit ng larawan, kasi bawal, kasi nga hindi kayo pwedeng lumabas, i-research nyo na lang ang barangay officials nyo at ipakilala nyo sa akin. Tapos, bawat isang pangalan, lagyan nyo ng description kung
Kilala nyo ba? Close nyo ba? Pero kung hindi nyo kilala, I encourage you na kilalanin nyo kasi yan ang mga pinuno natin sa ating barangay. Or pwede din kayong mag-share ng pinakasikat na kabarangay, no? So meron akong estudyante dati sa Angeles, no? Sabi niya, "Sir, si Efren Bata Reyes ang kilalang manlalaro ng bilyar ang aking pinakakilalang kabarangay." No? Meron naman sa Porac, sabi ng aking estudyante, "Sir, ang kilala kong kabarangay ay ang mga Hill family. Sina Cherry Hill, Mark Hill, ayan, Rosemary Hill, the Hill family. Sa kanila daw galing, no? Ang mga pamilya Hill." So, well, panahon na para ipakilala nyo ako sa inyong mga barangay. At mas makilala nyo din ng mas malalim ang inyong barangay. Pwede ba yon? No? Isang page lang. So, pag napuno niya yung page sa 2 larawan, okay na yung ibang bahagi ng ating assignment. Ngayon, kung wala naman, yung mga pangalan na lang ng barangay ninyo at ikwento ang natatanging kwento ninyo sa mga barangay officials na yan. Maraming salamat! No? Ay, naku, natapos na naman ang ating araw. No? At nag-tour tayo sa ating bayan, sa ating syudad ng Mabalacat, no? Thank you so much sa inyong pakikinig. Gawin yung assignment nyo. Ito muli ang inyong professor na si Attorney Robert Jan Donesa, taga Fiesta, Tabon, Mabalacat City, no? Isang araw, i-tour ko din kayo sa aking barangay, no? Pero sa ngayon, kayo muna ang magtutur sa akin. Kita-kits! Bye-bye!